Muli po isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras po ito. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege na opportunity na patuloy pong maibahagi po sa inyo ang kanyang mga misay salita na patuloy pong magbibigay ng patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Misay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled The Good News Series, Jesus is Alive. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos ang isang mahalagang bagay na dapat nating panghawakan na ang ating Panginoong Yesus ay buhay. At dahil buhay ang Panginoong Yesus, sigurado nating matatanggap ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos, especially ang pangakong buhay na walang hanggan. Ayan po, ganito po kaganda ang mabuting balitang ito na si Jesus ay buhay. Dahil po si Jesus ay buhay, nakakasigurado po tayo na anumang pinangako ng Diyos sa ating mga mananampalataya, especially po doon sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, na muling bubuhayin ng Diyos ang mga patay na nananampalataya sa Kanya, na tumanggap sa ating Panginoong Yesus at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang guarantee at katotohanan na matatanggap po natin ang pangako na yan dahil buhay ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay siyang magbibigay ng kasiguraduhan sa ating pananampalataya sa Diyos. Ayan po. Paano po napatunayan na buhay ang Panginoong Yesus? Ito po ay sa pamamagitan ng mga witnesses. Nasulat po sa Book of Corinto chapter 15 verse 3 to 8. Dito po natin makikita na hindi po kwento lang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus, kundi marami pong nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 3 to 8, ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad na sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din na sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ang buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng walang sa panahon. Sabi po ni Apostol Pablo. Yan po, marami pong nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, huwag po tayong magkaroon ng doubt sa tuwing may mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, sapagkat hindi lang po iisa ang nakapagpatunay at nakakita sa muling pagkabuhay niya. Ang 12 apostol, ang mahigit sa 500 mananampalataya, at ang kahuli-uli na ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ayan po. Ano naman po ang kahalagaan? Ano po yung benefits ng bakit tayo kailangan magsaya? Bakit po napakaganda o napaka-good news ng balitang buhay ang Panginoong Yesus? Number 1, tayo po ay siguradong makakaasa na matatanggap natin ang mga pangako ng Diyos, especially yung buhay na walang hanggan. Ganito po ang nasusulat sa Thessalonica chapter 4 verse 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos, na muling bubuhay ng ating Panginoon Diyos ang mga taong namatay na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yan po kasiguraduhan na matatanggap po natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, mayroon tayong tagapamagitan. Because Jesus is alive,
meron po tayong kasiguraduhan na meron po tayong tagapamagitan sa ating Panginoong Diyos. Ganito po ang nasulat sa Book of Galatia. Book of Galatia chapter 3:22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan, kaya ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Ayun po, meron po tayo po na taong makasalanan. Meron pong Panginoong Yesus na namamagitan sa atin para sa lahat ng ating pagsisisi, pagluhod, pagpapakumbaba ay merong Panginoong Yesus na tagapamagitan para sa ating Panginoong Diyos. Kaya po napakahalaga ng mensaheng buhay ang Panginoong Yesus dahil hindi po tayo mawawalan ng pag-asa na tayo po ay papatawarin ng Diyos sapagkat may Panginoong Yesus na buhay na tagapamagitan sa atin. At ang pangatlo, tayo ay iniligtas sa puot ng Diyos. Because Jesus is alive, tayo po ay iniligtas sa puot ng Diyos. Ganito po ang nasulat sa Thessalonica chapter 1 verse 10. Ganito po ang nasusulat. Thessalonica chapter 1 verse 10, at maghihintay sa pagbalik ng kanyang anak mula sa langit, ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ayan po, si Jesus po ay muling nabuhay para po iligtas tayo sa puot ng Diyos. Ayan po, without Jesus, sabi nga po, hindi po tayo makakalapit sa Diyos. Siya po ang the only way, ang siyang nag-iisang daan patungo sa ating Panginoong Diyos. Siya lang po ang pwedeng mamagitan sa ating Panginoong Diyos Ama. Kaya po, to be close, sa mga minamahal kong kaibigan at kapatid, wag na po tayong mag-alinlangan na isuko ang ating buhay sa ating Diyos Ama at ang manampalataya sa Kanya, sapagkat sigurado po nating matatanggap ang lahat ng pangako ng Diyos dahil sa katotohanan si Jesus ay buhay. Yan po, salamat po sa ating Panginoong Diyos sa oras na to na pinagkaluban po tayo ng isang maikling mensahe pero patuloy pong mensaheng magbibigay ng lakas, pag-asa sa atin na patuloy pong manalig at manampalataya at huwag bibitaw sa ating pananalig sa ating dakilang Diyos. Kaya po, ito po ang huling The Good News series. Yung isa-summarize ko po yung mga senior kong Good News series. Number 1, God's love you. Number 2, God save you. And number 3, Jesus is alive. Kaya po, patuloy ko pong ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papurit, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.